What's up guys? We are back again dito sa aming YouTube channel. For today's video, bali may gagawin tayong mga project. Ayan, as usual. Bali pero bago yan, may i-differentiate tayong mga puncher. So we have here a 900 series na puncher and this one is the 798. Bali, share ko sa inyo yung, especially sa mga baguhan. Excuse me po. Bali, share ko sa inyo yung pagkakaiba ng dalawang puncher. Ayan. So, yung 900 series nga pala is just like a bigger version of 798 na sliding window. Ayan. So, may pinuputol na tayo or nakaputol or nakat na nating mga aluminum. This is the lock style and interlocker for 900 series. So, kung napapansin nyo po, hindi po yan parehas ng height. Dahil nga po, yung 900 series kasi may outer at saka may inner na sliding panel. So, ito po yung 900 series. So, yung purpose nga pala this one, yung purpose nito is para po sa upper, sa outer and inner panel. So, kung magpapunch po kayo intended for the outer panel is kumbaga, you just remove this one. Parang angle bar lang po siya na 3/8 or 10 mm. So, ayan. Ganyan lang po. And then, kung inner naman yung panel na ipapunch nyo po is ibabalik nyo po yung 10 mm na angle or square bar. Ayan. So, kung purpose sa CB98, wala po yan. Bali, yan lang po yung pinagkakaiba. And then, like I said, bigger version po ito. So, mas malaki po yung pagsasakluban or pagsusuotan ng ating mga aluminum. Ayan. So, compare dito, maliit siya. And then, yung sa 798 naman, separate po yung, this one is intended for the interlocker and this one is for the lock style. So, kung napapansin nyo po, may groove po yan siya. So this is intended for the lock style and this one is for the interlocker. And this one, bali ito po yung inner part ng lock style at saka interlocker. So both of the interlocker and lock style, bali dadaan po dito. Whereas sa 900 series naman, bali lahat po ng lock style at saka interlocker is dadaan po siya sa lahat ng pagsusuotan. So this one is intended for the bottom part of lock style and interlocker, and this one is intended for the upper or yung sa taas na bahagi ng interlocker at saka lock style. And this one is ito po yung bahagi ng top and bottom na outer or inner na siyang magkakaltas para maisuot po natin or maipasok natin yung top and bottom na outer and inner for the 900 series. So, if you compare this one sa mga mano-mano or manual na punching, so ma-assure natin na mas accurate or mas malinis po yung magiging result. So, para mas makita nyo po yung functionality ng ating mga puncher, bali may nakat na tayong mga aluminum na 900 series. So yung ginagawa ko po is tinatabi ko po or sinasabay ko po yung lahat ng kumbaga yung pang outer at saka pang inner para hindi po tayo maligaw. Tama ba yun? So una nating and then make sure na nasa tama pong setup. So ganito po yung setup natin sa interlocker. Bali, yung sa loob na panel is nasa left side and then yung outer is nasa labas. Bali. Ganun na pala. So nasa outer po yung nasa right side yung outer and then nasa left side yung inner. Ayan, ito po yung ating setup. Bali, ito yung bottom and then this is the top. So kung magbomba lang, ipalihog ko lang. So una natin gagawin guys is ayan, naka-remove na po yung ating yung parang harang siya intended for the
Labat mo. Ito. Ayan. Nga pala, kasama ko si Madam. Siya po yung dire ka mag-1 lang para mas dili. Siya yung magpa-punch or magbubumba. And then ako naman yung mag-video. So pasok lang natin yan dito, guys. Sige lang. Doon. Then dito naman. Ako lang. Then this one is yung butas para sa, ayan, ito yung result niya, guys, para sa outer part or outer na top bottom ng ating 900 series. Then sunod natin yung lock style. Ito yung disadvantage ng 900 series, medyo masikip po yung butas ng mga aluminum or yung clearance rather. Imuday lang. Ang imuday, hindi na masikip. Sige, go. Excuse me po. So ayan, nabutasan na natin yung both outer panels na mga outer bottom. So bababa natin ito, guys. Ayan, bali ito yung harang para sa taas or sa upper part ng ating sliding panel na outer panel. Then dito na naman siya dahil sa taas nga po ito. So kapag baguhan pa po kayo, medyo nakakalito or medyo maglilibog pa kayo. Dali lang. Siya tawag, malilibog? Ha? Malilibog? Malilito. Okay, go ahead. Sensya na po. Bisaya ko. So ayan, guys. Then sunod naman is yung ito po yung inner part na panel. So hindi na natin ibababa yan dahil lahat po ng butas is intended for inner or top bottom rail. So always have presence of mind kung nagbubutas po kayo dahil prone po tayo sa kumbaga sa mali. Bawal magkamali. Yes, exactly. You need to be accurate sa pagpapasok. Yun na yun. Pagsas. Andan ka, basa-basa ito ka, nag-video call si teacher ninyo pa rin. Video call man? For what? Check sila kung naabot sila yung ganun. Ipang tanong sila. Kaya pagkasa na dito yung isang. Nga pala yung mga 900 series natin na mga puncher at saka CB98 is nabili natin. It's almost same lang po yung manufacturer nito. Kaso yung supplier lang yung iba. Bali nabili natin ito sa LKS and then this one LKS Davao and then this one sa King's Aluminum. So yan lang po yung proseso, guys, ng excuse me po, pagbubutas ng mga lock style at saka interlocker ng 900 series. So yung CB98 di na tayo gagawa ng sample dyan. Bali may nagawa na tayong video kung paano nga po gamitin itong CB98 na puncher. So itutur ko na lang kayo. So ito po yung portion na pagkakaltasan po ng jam na intended po sa pagdudugtong ng double head at saka double seal. And then this one, ito po yung butas para sa taas na bahagi ng ating double jam na siyang pag-tornilyuhan. And then this one is, ito po yung part for the double seal. So yan po yung hitsura niya, guys. So may stopper dyan. And then this one is the
yung punching part ng ano ng double seal para sa kanyang green. And then let's move right here. Ito po yung sa ano naman sa para sa gulong or sa sa bottom rail na pagsasakluban po ng gulong. Pero actually hindi po siya hindi po ito gaano ginagamit, especially pag yung ginagamit niyo po is plastic na ruler. So hindi po siya most of the time ginagamit. So yung ginagawa na lang natin is kinakaltasan natin using a miter saw. So yan lang po yung pagkakaiba ng 798. At saka yung kulay is ito is medyo orange and then this one is medyo gold siya. So yan yung difference ng ating Panzer. So far it looks the same. Like I said, yung CB98 is the smaller version of 900 series yun. So vice versa lang. So I would prepare na sana may naro-rotate po ito. So siguro lagyan ng post na pwede nyo pong i-rotate, especially pag medyo masigip po yung space nyo. Like for example, kung dito kayo magpa-punch, actually no worries about this part right here. Pag dito naman or medyo mataas po yung bottom, so malaki po yung chance na tatama po sa wall. So I would prepare na sana marorotate po yung buong punching or puncher para less hassle po. Kumbaga nasa one position lang kayo, then i-rotate nyo lang siya. So hopefully magawa natin ng paraan yan in the future. So ayan guys, yan po yung pagkakaiba ng ating 900 series na puncher at saka CB98 na puncher. So this is a good investment sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan ng hanap buhay. Kumbaga mas makakadali kayo ng pagbuo ng mga aluminum if you have this one. So meron pala tayong mga per installation. Bali ida-dry pa pala natin ito. Lalagyan natin ng sealant, then isi-set up natin yung tamang pagkaka-eskwala. So yung gamit natin dito is yung plastic na roller. So yung proseso nito is kinakaltasan natin yung bottom rail ng ating mga sliding panel. So again, if you find this video very helpful to you, please do subscribe and then i-like nyo na rin po yung ating video. Malaking tulong po yan sa ating YouTube channel. So marami pong salamat sa panunod. Have a good day everyone. God bless. Bye bye.